ito po yung hirit ni Vico Soto. Alam mo, nakakabilib din ito si Vico Soto, in perlalu, ha. Hindi, in perlalu, in fairness, mga kababayan, nakakabilib kasi yan ang isang bagay na dahilan kung bakit pinag-initan si Mocha doon ng mga media. Yung mula nung sinabi niyang bayaran ng mga media, prostitute ang media, aba, kaliwat kanan na ambira ng media sa kanya. Kesyo nagpapakalat ng fake news, kesyo ganito, kesyo tumatanggap pa sumasahod ng ganito kalaki, kesyo ganire, kesyo ganon. Yan o. Marami silang hirit nun kay Mocha dahil sa binigay ng sinabi ni Mocha na prostitute sa mga animal na yan. Tapos, eto ginawa ni Vico. Kaya Vico, medyo mag-ready-ready ka na, ha? Kasi alam mo naman ng mga media pag nag-ano yan. Pag nagkuntsabahan yan, naku po. Kakaiba ho yan magkuntsabahan. Kaya ingat-ingat ka kasi ano yan, pag-iinitan ka talaga. Kaya naku po, kaya medyo ingat-ingat ka. Hindi ako, eto Vico, nahanga ako dun sa katapangan mo na binulgar mo yung ganyan. Ang problema lang dyan, tila nagpaparinig ho yung kampo nito ni Corina Sanchez, nakakasuhan ng libel. Hindi naman po ligtas si Vico sa libel. So, tingnan natin kung makakasuhan siya, kung handa ba niyang harapin yun. At kasi pagka kinasuhan ka, libel, papatunayan mo ngayon kung may ebidensya ka. At pag nalaman natin yan, hindi kasi, hindi natin alam. Baka naman may ebidensya si Vico Soto, di ba? Baka naman may ebidensya siya na talaga namang tumanggap. Although, again, wala pong masama doon, ha? Sinasabi ni, mali yung word na walang masama. Walang illegal doon. Morally, maaring masama yan. Ako, sa tingin ko, masama yan. Especially pag kung kaya nga ang palusot nila lifestyle Kasi naturalmente lang naman yung magi-sponsor ka to promote something, promotional of your company. Walang problema doon. O lifestyle to promote yourself. Kasi eto nga anong pinopromote ni Vizcaya doon sa interview? Nagpo-promote ba siya ng kumpanya niya? Usually kasi kung lifestyle yan, dapat nagpo-promote ng company. Nagpo-promote ng product. May pinapromote bang product si Vizcaya at that time? I don't know kung pinromote niya ba yung, hindi ko napanood yan Pinomote niya ba yung payo? O baka naman pinromote niya yung mga sasakyan niya? Hindi ko talaga alam. Kanya ba yung sasakyan na yun? Kumpanya ba yun? Yan yung sinasabi natin. Yan yung lifestyle. Pero sabi nga, after niyang interview na yan, biglang tumakbo ng mayor. So, ibig sabihin, medyo, sorry Julius Babaw, sabit yung sinasabi mong promotion yan yan ay lifestyle reporting. Medyo sablay yun. That's not lifestyle. Kasi biglang kumandidato. So, ibig sabihin, politika ho, di ba? Ibig sabihin, merong kinaugnayan pagdating sa bayan. Yan yung medyo sablay para sa akin. Para sa akin po medyo sablay po yung ganong klaseng pangyayari. Di ba? Yung magpo-promote ka ng ganyan. Hindi ako sang-ayon sa ganyan. Kahit legally, wala pong pananagutan si Corina o di kaya si Julius Babaw. Legally, wala pong pananagutan yon. Ulitin natin. Pero, pagdating sa morally, it's just like, if this is true, eto pa alleged lang po ni Vico. If this is true, for me, it is wrong. It's like selling your country para sa akin. Parang nagpabayad ka to promote someone na you do not know. To promote someone na tatakbo at hindi mo alam kung mangungurap o hindi mangungurap. Unless you're really convinced that person is really going to do his job. Ngayon, bigla ka niregaluhan, perks mo na lang yun, bonus mo na lang yun, di ba? Dahil maganda yung pagkagawa mo.
O kaya naman siya nagbayad ng production. Pero kung dahil lang ikaw ay binigyan, tinanggap mo dahil para lang ma-promote, nako, delicate yan. Hindi maganda yan. Kailangan siguraduhin mo. Hindi kasi, eto bakit ba naungkat ito? Remember, the context of this ay yung pinangalanan ni Marcos na marami daw na natanggap na proyekto yung babae na yon, at yung mga proyekto na yon tila masyado o overpriced. Doon sasabit ngayon yung babae kung sakasakaling mapatunayan ng gobyerno natin. Remember, it was Marcos na sabi ko nga di ko magets. Bakit ang daldal ni Marcos in naming the contractor? Yeah? Ano to, pinapangalanan mo para masira sila? O pinapangalanan mo para kasuhan sila kasi may problema? Magkaiba yun di ba? Kasi maaaring pangalanan mo lang para masira lang sila. Kasi alam mo, uso ngayon yan sa gobyerno. Maraming mga politiko ngayon na hinuli, sinira ang reputasyon dahil kakompetensya sa negosyo ng ilan mga opisyal sa gobyerno. Nakakita na natin yan, di ba? Yung kay Tebes, kakompetensya sa gobyerno, tinalo. Kakompetensya naman sa pagsuporta, si Pastor Kibuloy, tinalo rin, binanatan din. Yan ang hilig ng gobyerno ngayon. At marami pa pong mga political persecution na nagaganap sa ating bayan. It is because may negosyo. Halimbawa na lang din yung Pogo. Pinersecute yung Pogo. Akala mo mga seryoso. Yung mga tao niwala naman, mamasama yung Pogo. Talaga maraming crime na nakukumit yan. Ako, against ako sa Pogo Gusto ko mawala yun. Pumayag lang ako nung panahon ng pandemya because ang mga naglalaro lang nun, mga inchik po, hayaan mo sila maubos ang pera nila. Pero mula nung pagkatapos ng pandemya, ang naging biktima na itong mga Pilipino. Ayoko na po ng ganyan, di ba? At yun na nga, sumama ang imahe ng Pogo. Tapos, nung tinanggal na yung Pogo, lumago naman yung Pigo, yung sa Pilipinas, di ba? Internal gaming yun sa Pilipinas naman. Ibig sabihin, tinanggal lang yung kakompetensya ng mga inchik para yung mga mambabatas natin o kaya mga government official natin na may negosyo ng gambling ay mamayagpag. That's what happened. Di ba? Dahil sa persecution na ginawa nila.